So we finally got our hands of this YOLO part version ni Voltes 5, and this is the box itself. And as we all know, ang Voltes 5 legacy figures, it's good on display with its box. So definitely hindi mo itatapon yung box, lalo na itong YOLO part na to. So pinili natin yung pinaka pristine na box. And as you can see, when you open this velcro, and it immediately shows you the figure inside, plus this very beautiful artwork. And look at the details nitong Voltes 5 legacy figure. Ang ganda. Hindi pa natin na-assemble yan. And now let's unbox this thing, and let's see how it goes. Meron siyang kasamang user manual, but I don't think we're going to use this, but we're going to keep this for collection purpose. Ganda ng details. So, and let's look at the elephant in the room. Ang ganda ng details ng cruiser ni Jamie. And if we're going to compare this to sa dito sa figure na 30cm Voltes 5, I don't think they use the same mold, and it's not the same scale. Mas malaki itong 30cm na Voltes 5 figures, but the details and the articulation, yan o, ang ganda. And I love that they use gold dun sa mga yellow parts ni Voltes 5. So gold chrome and silver chrome finish. Medyo delikado nga lang along the run na may tendency kumupas. And kabit na natin siya sa kay Little John. Medyo tricky yung pagkakakabit ng mga nodes niya. Baligtad. Ganda. Paapa lang yan, guys. And yan ang kanyang scale dun sa 30cm na Voltes 5. And kabit na natin itong kanyang kneecap, which is beautiful also dahil chrome gold din yung kanyang kneecap. And then itong kanyang hips, ang dami ring mga articulation, daming movement. Again, very tricky yung pagkakakabit ng mga nodes niya. Kailangan align na align siya dun sa butas. Huwag niyong ipilit, baka mabali. Pero mukha naman siyang sturdy. And hinay lang sa paghawak dun sa mga chrome parts. Kung ayaw nyo na mag-fade agad yung mga parts na yan. And I think itong kanyang emblem is not removable. So yan ang kanyang scale dito sa 30cm na Voltes 5. Mas maliit siya, pero mas maganda yung details. And let's continue with the assembly. This is a Father's Day gift to me, by the way. And today is really a happy Father's Day, lalo na sa mga kababayan natin na Gen X na kagaya ko, mga batang 70s and 80s. Tama ba? Gen X ba? Yikes. Medyo nervous tayo rin ah.
baligtad. Galing. Lahat ng parts movable. Sobrang dami ng articulation ng figure na to. Okay, this is it, ladies and gentlemen. Voltes 5 Legacy YOLO part. And look at this laser sword. Sobrang ganda ng details and chrome finish din siya. And this laser sword can easily be put sa kamay ni Voltes 5. Meron siyang tab. Ayan, insert mo lang yung tab and then close mo tong mga fingers. So pati fingers niya may articulation. Now you can push it the way you want. Again, hinay sa paghawak sa chrome parts para hindi agad kumupas. Tapos ang ganda, meron pang mga mechanical na movement. And yeah, that's how far as you can bend his knees. Galing. Sana next time ang gawin naman nila mga villains, ano, I think kukolektahin natin talaga yan, lalo na kung umpisa nila kay Dokugaga. And pati head super articulated din. Dami niya mga movable na joints, pati butterfly joints. Ayan. So sobrang fully poseable ang Voltes 5 na to. Sulit na sulit. And ito ang kanyang scale nung laser sword. Yan ang scale niya dun sa retractable sword ni Voltes 5. And ito naman yung kanyang scale dito sa limited edition na laser sword ni Voltes 5. Halos kasing laki lang siya ng handle. I love this. This is also a gift, by the way. Again, I love the chrome finish of this laser sword ng YOLO part. Kaya yun, sana next time villains naman ang gawin nila. Ang ganda sigurong i-display ng lahat ng yan kung magagawa nila lahat ng villains. Umpisahan nila kay Dokugaga and then the rest of the villains. So I'm sure yan ang request ng mga fans sa YOLO part, yung scale nito ng villains ni Voltes 5 Legacy. So subukan natin kung ma-post natin yung kanyang signature pose yung bago siya maglalabas ng ultra magnetic ball. Ayun, kayang kaya. Ganda. I love it. And yan yung kanyang scale dun sa 30cm. Again, sukatin nga natin. Yan yung ganda ng details, ano? Imagine YOLO part doing villains of Voltes 5 with this kind of articulation and scale. Grabe, ang ganda sigurong kolektahin na, ano. I love it. I really appreciate yung nag-gift nito sa akin. I think it's shy on 9 inches. Ay, hindi, parang saktong 9 inches lang. O, 9 inches nga. Hindi lang tama yung angle ng camera, pero it's 9 inches, I think. So again, this is Voltes 5 Legacy
YOLO part na action figure. And meron siya mga QR codes para sa social ng YOLO part. And guys, i-request natin sa YOLO part na gawan nila ng villain ang line na ito. And yan, medyo mataas-taas yung number ng ating collection, pero pasasaan ba, kung maalagaan natin yung box and yung figure itself, tataas din yung value nito. And this is the SRP 1,999, and meron siya mga Japanese labels sa likod. And this box is definitely 100% for keeps. Ingatan nyo yung box nyo. So with that, thank you very much for watching, and please like and subscribe to support this channel. And hopefully ang next na i-unbox naman natin ay yung mga villains. Ganda ng mga chrome parts ni Voltes 5. So again, yun yung mga parts na iingatan ninyong laging hahawakan para hindi agad kumupas. Pumiyok po ako. Para hindi agad kumipas. Para hindi agad kumupas. Again, thank you very much for watching. Hope you enjoyed our unboxing and assembly of this Voltes 5 YOLO part. Ganda din niya sa shelf.